Kaya nga, mga kapatid, alang-alang Like, share, sa subscribe. masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. O di ba po? Na ating mga buhay, talagang ito po ang pinakamahalaga na handog sa ating Diyos. O, ang gawin po natin ay magpakabuti po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ano pa po yung nais ng ating Panginoon para sa ating mga buhay? Ito po ay patuloy po natin gagawin. Huwag lang po tayo maging hindi karapat-dapat na tagapagsamba sa Kanya. Di ba po? Kaya yun, alam mo po sa ating mga buhay, kailangan po natin maging pakalugod-lugod po na ang buhay natin sa ating Panginoon. Dahil yun po ang karapat-dapat na pagsamba po natin sa ating Panginoon. Di ba po? Kaya yun, salamat po sa salita ng Panginoon na dito man din po sa Deuteronomy chapter 14, verse 22, sabi na po dito, kukunan ninyo ng ikasampung bahagi ang inyong taon-taon. 27. Ang ikasampung bahagi ng inyong ani, alak, langis, at ang panganay ng inyong mga alagang hayop ay doon ninyo kainin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh upang siya ay inyong maparangalan. Saan po na lugar? Di ba po? Saan po na lugar natin ay handog, ang ating mga handog para kay Yahweh at sa ating Panginoon? Dito po sa lugar na ito. Upang ibigay natin ang kasampung bahagi natin. Ang kinita natin sa isang linggo, iawas po natin sa isang daan, 10%. Tamang po ang hinihingi ng Panginoon sa ating mga kinikita. Di ba po? Ngayon, kapag kumita tayo sa isang linggo, bukod na natin po ang ikasampung bahagi. Dahil yun po ang sa Panginoon. Diba po, kung hanggang maaari, susubrahan pa po natin. Kasi ako po, ganun po ang ginagawa ko eh. Wala pa po hanap buhay. Pero kung ano pong lumapo sa aking kamay, yun po ay nakalaan talaga sa Panginoon. Kapag meron ako, ihulog po lahat yan. Diba po? Yun po ang nakikita ng Panginoon na dapat maging karapat-dapat po ang ating pagbigay at maging tapat po tayo sa lahat ng oras at panahon. Diba po? Kaya yun, salamat sa ating Panginoon na talaga siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng pagpapala, lahat ng ating mga dumarating sa atin, siya po ang nagbibigay ng kaya. Dapat lamang po natin ibalik sa Kanya ang ikasampung bahagi. Diba po? Kaya yun, mga kapatid kong minamahal, kaya yun po ang ating dapat na gawin upang hindi po tayo mawalan at ang kising ng Panginoon ay manatili po tayo malusog na maglilingkod sa Kanya. Diba po? Kaya yun, salamat po sa ating Panginoon na talagang siya po ang bumibilo sa ating lahat. Salamat po sa ating Panginoon at sa atin naman po, sa atin naman po mga pastora, na yun po ay talagang dapat din po siya handugan na siya po ay karapat-dapat na maging tagapanguna ng ating iglesia. Kaya yun, magpagbasa po kayo sa akin sa unang Timoteo 5:17. Sabi niya po dito, ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay, mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masikasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Yun po ay wala po iba pong ang ating mga pastora kasi alam niyo po ang ating mga pastora. Pagkatapat po niya sa ating Panginoon ni isang pusing, hindi po yan nagbabayawa sa ating offering. Pagkos, alam niyo po, patuloy na po yan iniingatan. Alam niyo po sa ating mga pastora na sa kanyang paglilingkod, na siya lamang po ang talagang ating tagapanguna na pinagkakatiwalaan bilang tayo po ay lagi na itinala sa ating Panginoon, ay patuloy din po natin sa handugan. Kaya yun, salamat po sa kanyang buhay na talagang natatangkot natin sa handugan. Kaya yun, patuloy po tayo maghandog.
Patuloy po natin liftin natin ang buhay natin sa mga banal sa Panginoon Jesus. Maraming salamat naman po akong banal sa aking mga kapatid.